ko po, nasyak lahat. Binasag katahimikan, nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel ni Jesus Busi Duque. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin Sa mga pinakamasipag at matalino na DDS vlogger. Saludo ako dito sa kapatiran natin ito, si Jesus. Okay, ito, title o caption niya, kung totoo ito, may sa demonyo na talaga ang gobyernong ito. Meron siyang nasagap na balita, unconfirmed balita, na si Senator Bato daw ay nagtatago sa Iglesia ni Cristo Central Church or Office sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City at baka lulusubin daw ito anytime. Ulitin ko, bali-balita lang ito, no evidence, no confirmation yet. Kumbaga hindi pa kumpirmado itong balitang ito. Kumbaga parang hearsay lang to. Pero kung sakasakaling totoo man ito, para namang sobra, no? Sobra naman yung gagawin nila kasi parang binabastos na nila yung mga tahanan kung saan ginagawa ang mga religious activities. 'Di ba? Unang-una ginawa nila 'yan sa KOJC. Ngayon, nababalita namang ito, kahit sabihin nating hearsay lang 'to at wala pang kumpirma, is ito namang Iglesia ni Cristo, para naman talagang bastusan yung ganung mangyayari. 'Di ba? Pero kayo mga katunay, sa tingin nyo, talaga bang maaaring nandun si Senator Bato o maaaring pupunta siya doon? Para sa akin, hindi siguro. No, parang hindi siya siguro doon. Hindi siya siguro pupunta doon o magtatago doon sa lugar na yon. Tingnan lang natin ang sinasabi ni Jesus Busi Duque. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always the presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay illegal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na ito sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun Alam nyo, yun ang tanong doon, kung kaya ba nilang ma-destroy yan. Di ba? Sa totoo lang, uulitin ko uli. Yang Iglesia ni Cristo, yan ang isa sa talagang nilalapitan ng mga tumatakbong politiko kapag eleksyon. Alam naman nila kung ganong kalawak yan, kung ganong katibay yan. 'Di ba? Kung ganyan lang ang gagawin nila, kung ganyang pamamaraan at may plano silang ganyan, napakalabo talaga. Hindi basta-basta matitibag ang Iglesia ni Cristo. Although hindi naman ako Iglesia ni Cristo, Katoliko ako, pero sa tingin ko, sa akin, sa pananaw ko, bumibilib ako sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo.
Oo, sa pananaw nila. 'Di ba? Kasi hindi sila pumupolitika. Hindi katulad ng ibang religious diyan sa tabi-tabi, no? Na pumupolitika, may pari-pari din ng mga pumipolitika. Pero ang Iglesia ni Cristo naninindigan para sa taong bayan. No? Kahit sabihin natin na nagrarally sila, pero sa tahimik na pamamaraan, in a peaceful way. Hindi sila para magkalat ng dumi. 'Di ba? Talagang tahimik lang at maayos. At saka yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo ang kinabibilibang ko. Yung pagmamalasakit nila sa taong bayan at yung pag-unawa nila sa nangyayari dito sa bansa natin. Yun ang mahalaga. 'Di ba? Sumusuporta sila sa politiko na gusto nila, pero hindi sila pumapasok o nakikisali sa politika. Depende na lang. Gaya nito, kung ang bansa natin ay masyado nang nalulugmok at nahihirapan at marami nang kumakalat na walang ya sa gobyerno. Doon sila pumapasok. 'Di ba? Pero para sa akin, kung ganyan ang gagawin nila, na pupuntahan nila ang iglesia at pubulabugin, parang sinabi nila sa sarili nilang pumupolitika itong iglesia na hindi naman talaga. 'Di ba? Kung meron mang source na nakapagsabi sa kanila na diyan nagtatago si Senator Bato, paano sila nakasiguro? 'Di ba? Paano nila nasiguro na si Senator Bato ay nandiyan? Pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo may iwan si Madraho. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito ay isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Kumbaga parang hindi sa kanila pumapanig no? Hindi sa kanila pumapanig ang Iglesia ni Cristo. Hindi kinukonsinte kung ano man yung hindi nila magandang ginagawa. Parang gusto nilang baliin ang prinsipyo ng iglesia. Ganun ang gusto nilang palabasin. Pero hindi ba nila alam na sa ginagawa nilang yan, sila ang gumagawa para maubos ang mga taong maaaring sumuporta sa mga gusto nilang gawin. 'Di ba? Sa tingin ba nila sa ginagawa nilang ganyan na parang pananakot o meron silang ginagawang ganyan na masyadong, syempre pangaras yung ganyan mapapatiklop nila yung iglesia ng ganun-ganun lang. 'Di ba? O, since sa mga katunay dito na iglesia, sa tingin nyo ba, papayag kayo na ganun-ganun lang ba ang gawin sa inyo? Although hindi pa naman kumpirmado ito. Halimbawa lang naman, papayag kayo kung sakaling may gumawa ng ganyan sa iglesia? Is papayag kayo na okay lang sa inyo? O matatakot kayo? 'Di ba? Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung POJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang yung Catholic kasi, although katoliko ako, no, talagang yung ibang mga kaparian ay kakampi na ng mga nasa Liberal Party. Kumbaga, ang nananatili na lang talagang matatag is siguro yan, yung dating daan. Yung dating daan naman, hindi naman nakikisimpatya sa politika Hindi naman natin sila naditinig na ganyan-ganyan Yung yan, iglesia, talagang nilalapitan sila. Kumbaga, maaari nilang bulubugin kasi ito yung talagang nag-i-endorso sa mga gusto nilang politiko. At ito yung lumalaban sa mga tiwali sa politiko. Ito yung nagsasalita. 'Di ba? Ito yung nagsasalita sa mga tiwaling politiko at pinaglalaban ng karapatan ng mga tao. Yan, yung samahan na yan. Malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And the Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno. Magsisisira na naman sila doon, magbababasag na naman sila doon. Ganun ba yun? And to create a narrative that it is an evil organization. Alam nila, di ba? Paglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na
ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Kaya nga sila yung gumagawa ng galit ng taong bayan sa kanila eh. Tapos magtataka sila kung bakit galit sa amin. 'Di ba? Sa gobyerno kung bakit galit sa amin ng mga tao. 'Di ba? Eh kayo yung gumagawa ng ganyan eh. 'Di ba? Sana nga hindi totoo ito na ang iglesia ay gaganyanin. 'Di ba? Kasi talagang rektang pambabastos na yung gagawin nyo dyan. Oh. So, syempre, pag ginawa nyo yan, dagdag walang bilib na naman yan sa gobyerno. Oh. Alaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Eh, sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means. O kasi ako nararamdaman ko talagang gagawin nila lahat para mag-extend yung power nila eh. Kasi sa totoo lang, kung iba ang magiging presidente sa 2028, halimbawa, nanalo si Sara Duterte, hindi na nila hawak yun. So, pag hindi na nila hawak yun, maaaring mabuksan ni BP Sara yung mga hindi dapat mabuksan, yung mga hindi binubuksan ngayon. Yung mga pinto, tiyara, nagbubukasan lahat dyan. Oh, yun yung kinatatakutan nila. Ngayon, kung talagang totoo din yan, na magkakaroon ng extend na termino ng politiko, isa na namang isa na namang parang pagyurak sa karapatan ng mga tao na pumili at bumoto ng kanilang gusto. 'Di ba? Kasi tayong taong bayan, nagluluklok tayo ng mga politiko kasi iniisip natin na sila yung makakatulong sa atin. 'Di ba? Pero kapag nandiyan na, nailuklok mo na, wala na, baliwala na yung mga tao. So kapag nangyari itong ganito na hindi magkakaroon ng eleksyon, parang sinabi nila na wala kayong silbing mga tao. Parang ganun yun. Kami walang silbi. Kasi tatanggalan nyo kami ng karapatang bumoto. Mali yung ganun. Dapat lumaban kayo ng parehas. Kung talagang pinagmamalaki nyo na malakas kayo sa lagi nyong sinasabi na maraming sumusuporta sa inyo, bakit hindi kayo lumaban ng parehas? Di ba? Sabi. Alam niyo, maraming beses na pananagat ng administrasyon na ito na ibig genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre, wala naman na amin. Wala naman magsasalita. Di kaya parang silent lang. Silent night. Na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. Kasi kapag ginawa nila yan, parang pinakita nila sa taong bayan kung gaano sila kasakim sa kapangyarihan. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Di ba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. Siyempre, talagang dun yun. Kasi yung dalawang yan VP Sara at flood control issue, yan yung maaaring magbulgar sa naging kalokohan tungkol dyan sa flood control project. Diba? Kapag si VP Sara, ulitin ko, kapag siya ang nanalo, siguradong bubuksan yan. Siguradong maraming lilitaw na masasamang espiritu dyan. At yung flood control investigation naman, kung bubuksan din yan, syempre, yung magbubukas niyan, wala ding gagawin. Diba? Doon na tayo, ilagay na natin doon. Wala din namang gagawin. Kasi syempre, umiiwas sila na sila ang mapag-initan. Syempre, binuksan nila yan. Halimbawa, si Erwin Tulfo, binuksan niya yan. Nagsasalita siya dyan. Naghihingi siya ng mga testigo dyan. Tapos parang inaano niya yan, siniseryoso niya yan. Syempre, baka siya mapag-initan. Ganun naman talaga nangyayari ngayon Painitan Kaya para sa akin talaga, mangyayari kung sakaling mag-iiba na ng administrasyon, doon na natin malalaman ang katotohanan. Pero kapag kachokaran pa rin nila, halimbawa, nagkaroon ng eleksyon sa 2028, na-impeach naman si BP Sara na wag naman sana,
syempre, katyokaran na siguro nila ang mga papasok doon. Pero hindi pa rin dapat sila magpakumpante. Kasi sigurado ba sila na kapag si ABP Sara ay ma-impeach, walang papalit sa kanya na tatakbo sa kaha ng mga Duterte. Diba? Okay. So, yan. Opinion, observation lang ni Jesus Busi Duque. Ano? Bali-balita lang, unconfirmed. Okay, ako naman, anong take ko dito? Kung si Senator Bato de la Rosa, malayo na magtago siya. Para sa akin malayo, hindi siya magtatago sa Iglesia ni Cristo. Una-una, hindi naman siya member ng Iglesia ni Cristo. Correct me if I'm wrong. Sinasabi ko, malabong magtago si Senator Bato sa Iglesia ni Cristo. At syempre, malabo ding itago ng Iglesia ni Cristo si Senator Bato. Gaya nga na sinasabi natin is hindi nakikisali ang Iglesia ni Cristo sa kung anumang gulo. Sumasali sila sa pakikipaglaban in a peaceful way sa karapatan ng mga taong bayan. 'Di ba? Hindi para pumasok sa awayan o gulo diyan sa mga nakapwesto. Ang iglesia ginigising lang ang ating kamalayan sa mga nangyayari. 'Di ba? Ngayon, kung yan yung nagiging part para ang iglesia ay mapag-initan nila, is wrong move yung ganun. 'Di ba? Sila ang gumagawa ng mga tao na maaaring magalit sa kanila at magsuka sa kanila. Kung sakaling papakailaman nila ang Iglesia ni Cristo na wala naman talaga si Senator Bato dyan. Kung magtago man si Senator Bato, doon siya sa lugar na maraming susuporta sa kanya na hindi sa ipagkakanulo. Natutulungan siyang magtago. And where is Kasi that sa iglesia kasi, madaling idea na isipin yan, madaling pasukin yan talaga, madali lang din. 'Di ba? Pero si Senator Bato, matalinong tao yan, hindi bobo yan. Kaya nga nakarating sa pagiging sundalo yan, naging general yan eh. 'Di ba? O kita nyo naman si Ping Lacson, 'di ba? Nung panahon ni Gloria, o kita nyo, sa katalinuhan niya, hindi siya nahuli. Sa tingin nyo ba, si Senator Bato, iba kay Ping Lacson? 'Di ba? Siyempre, mas mautak si Senator Bato dahil talagang sa mga misyon niya sa mga rebelde, sa mga ganito, siyempre may strategy yan bago sila sumugod. Kaya sigurado, si Senator Bato, may mga strategy yan, sanay sa ganyan yan. Diba? Tingin ko, Mindanao. Nandito sa Mindanao. Kasi nasa Mindanao ko ngayon. Uy, kung sabihin, General, baka mamaya dyan sila magka-interes. Hanapin nila si Senator Bato dyan. Dito siya sa Mindanao. But kung saang Pag sa specific Mindanao, medyo mahihirapan sila dyan. lugar sa Mindanao, hindi ko naman masabi. Kasi malakas ang suporta niya sa Mindanao. This is a Duterte country. Maraming nagmamahal sa mga Duterte sa Mindanao. 97% sa survey, mga maka-Duterte. Siyempre, si Bato, kakampi ng mga Duterte, dito siya magtatago. Kaya malayo na magtago siya sa iglesia. Kaya lang, kung gawan nga ng senaryo, posible na mangyari. But malaking pagkakamali nila kung gagawin nila yan sa Iglesia ni Cristo kasi hindi mo yan matutumba ang Iglesia ni Cristo. Kumbaga parang trip lang nilang sirain yung iglesia, no? Kahit alam nila sa sarili lang wala si Senator Bato doon, maniniwala sila sa chismis. So, solid rock ang Iglesia. Hindi. Napakatahimik ang Iglesia ni Cristo na organisasyon. Nagsasalita lang para sa kapakanan ng bayan kasi nga talamak na korupsyon, hindi na nila kayang yung isa baliwala. Ayun, natating natin kaya ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.